We bless you today, Lord. We honor you today, O Jesus. Thank you, Father. Salamat po, Panginoon, sapagkat kayo ang Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahan, na patuloy mo'y pinamamalas sa bawat isa po sa amin na iyong mga anak. Ngayong umaga, Panginoon, salamat sa kalayaan na kami nakapagpurit, nakasamba sa iyong dakilang pangalan. Wala po kaming ibang tinataas sa aming kalagitnaan maliban po sa inyo, sapagkat kayo ang karapat-dapat na tumanggap ng papurit parangal. Dakilang Diyos, hinihiling din po namin ang patnubay ng Santong Espiritu po ninyo. Muli po kaming magbubulay ng salita ninyo, Panginoon. Hayaan mong maipahayag ng malinaw ang mensahe mong ito. Matanggap namin, Panginoon, sa aming mga puso na siya ring magdadala sa amin sa tunay na pagkaunawa at pagbabago. Tulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, O Diyos. Huwag mong hayaang masayang ang sandaling ito na narito po ang bawat isa, pumarito sa tahanan mo, dahil po nais po nila na maranasan po kayo. At kung anuman po yung desire ng bawat isa, tugunin mo po ito. Huwag mong lalagpasan ang sino man na naririto, Panginoon, at magpahayag ka sa buhay po ng bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, at dinadakila. Pagpalain mong mga salita mong ito. Pagpalain mo rin ang mga anak mo na tatanggap ng salita mong ito. Nawa, maging pagpapala ito sa bawat isa po sa amin. Sa iyo papuri, sa iyong parangal, sa iyong pagluwalhati. Ito po aming samot dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Thank you, praise team. God bless you. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Salamat muli sa inyong pagparito sa kabila po ng meron pong ulan. Hindi po ito naging hadlang at hindi po ito naging dahilan para po gumawa po tayo ng excuse. Okay, tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. But before that, how are you this morning? Aren't you glad that you are in the house of God once again? Dapat po nagre-rejoice po tayo. Kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa bawat chapter ng buhay po natin. At every time na meron tayong pagkakataon na makasamba sa Diyos, at mamaya maririnig din po nyo ang kahalagahan nito, samantalahin po natin. Okay. Nakahanda na po ba tayo, mga kapatid? Okay. Nakahanda na ang bawat isa. Gaano po kahalaga sa inyo ang presensya ng Diyos? At kung ito'y tunay na mahalaga sa bawat isa po sa inyo, gaano po natin ito hinahangad na maranasan? Tulad po ba tayo ni Moses, na kung wala po ang presensya ng Panginoon, hindi na po niya gagawin yung bagay na gusto niyang gawin. At hindi na siya pupunta dun sa pinapupuntahan sa Kanya without the presence of God. Tingnan po natin yung pong sa Exodus. Bro? Ayan. Okay. Ang nakalagay po sa Exodus chapter 33, verse 15 up to 16. Sinabi ni Moses, kung hindi nyo kami sasamahan, huwag na ninyo kaming ialis dito. Kita nyo po? Malinaw po kay Moses yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Alam po niya na kung hindi po niya ito kasama, wala pong mangyayari dun sa gagawin nila. Kaya't sinabi niya, kung hindi mo rin lang kami sasamahan, huwag mo na kaming ialis pa dito. Okay na po kami rito kung kayo'y hindi namin makakasama. So ano po yung kanyang dahilan kung hindi po sila sasamahan ng Diyos? Kaya po ito yung kanyang binabargain sa Panginoon.
Ito po, verse 16. Pagkat kung hindi kayo sasama sa amin, paanong malalaman ng lahat na kami inyong kinalulugdan? Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami higit sa iba. Dito pala mga kapatid, kondisyon, para po samahan tayo ng atin pong Panginoon, number one, dapat yung kinalulugdan tayo ng Diyos. Amen. At dahil nga po nalulugod ang Diyos sa atin, dito ho makikita yung kaibahan po natin kumpara sa iba. At ganito po kahalaga yung pong presensya ng atin pong Diyos. At paano po natin masasabi na ang presence ng Panginoon ay nariyaan, narito? Paano daw natin masasabi? Kasi hindi ho pwedeng mag-guess lang tayo, nandun ang presensya ng Diyos. Kailangan makita natin, paano ba pwedeng makasama natin ang presence ng Lord? Ano po sabi ron sa Matthew? Sabi po dito, malinaw, nakasama pa rin malinaw. Okay, Matthew 20:28, sapagkat kung saan nagkakatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, ay naroon ako sa gitna nila. Amen. Where 2 or 3 gathered in His name, there He is in the midst of them. Meaning the presence of God is here. Tama po? Kasi where 2 or 3, we are more than 2, we are more than 3. So ito po ngayon ang tanong ko. Considering na ang presence ng Panginoon ay narito. Ito po. Magkaiba po yung nariyaan kaysa sa nararanasan. Pwedeng narito ang presence ng Lord, pero ang tanong ko, nararanasan ba natin yung presensya ng Diyos? Kasi kung hindi po natin nararanasan ang presensya ng Panginoon, para na rin pong wala siya rito. At ano ang dahilan kung bakit po hindi natin ito nararanasan? At yan po ngayon, yung atin pong pag-uusapan kung gaano po kahalaga yung presence ng Panginoon. Kasi hindi po ako satisfied na Sunday after Sunday o kahit sa anumang gawain, na kapag tayo ay naroroon at pumupunta sa gawain na yon, para lamang po i-fulfill natin yung ating obligation bilang isang Christian. Pero wala na po tayong dinidesire more than that. Kasi kaya po ako pumupunta sa isang gawain tulad nito sapagkat meron akong expectation mula sa Diyos na mararanasan ko ang Panginoon sa bawat ginagawa ko. Amen po. Dahil kung hindi ko rin po mararanasan ang Panginoon doon sa bagay na ginawa ko, then nagpunta lang ako rito for nothing. Kailangan po kasi na ma-experience po natin yung presence na sinasabi ng atin pong Diyos. Available po yung presence ng Panginoon, definitely. Pero kailangan po na meron pong mangyari. Kaya ang title po natin ngayon, pinamagatan ko pong The Presence of God. Ano ang meron sa presence ng Lord? Unang puntos, in His presence, there is fullness of joy. Amen po? In His presence, there is fullness of joy. Sabi po sa Psalm 16:11, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. In Tagalog, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay. Sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanang kamay ay may kasiyahang magpakailan paman. Anong kagalakan ang tinutukoy dito? Ano yung joy na ito? Pakinggan po ninyo. Ito yung joy na kahit ano pong pangyayari sa buhay mo, sa buhay po natin, maganda man o hindi, acceptable man o hindi, pleasing man o hindi, hindi po mawawala yung kagalakang ito dahil yung kagalakang ito ay nanggagaling sa presensya ng Diyos. Amen po. Kaya nga po yung iba napaparatangan na meron pong sira. Alam niyo kung bakit? Dahil sa kabila ng pangyayaring naganap sa buhay po nila, naroon pa rin yung kagalakan sa puso po nila. Mahirap po itong mangyari. Pero meron po tayong pwedeng pagkunan. At kung kayo ang makakaranas ng naranasan ng babanggitin ko,
I don't think na makukuha ninyong mag-rejoice sa kabila nung naganap sa buhay nyo. At tingnan po natin. Sa Habakkuk chapter 3, verse 17, bagamat hindi namumunga ang puno ng igos, hindi na rin namumunga ang puno ng ubas. Wala nang ani ha? Kung ang pamumunga ng ulibo ay mabalam at walang anihin sa bukirin, kahit na mamatay ang mga tupa sa kulungan at daanan ng salot ang mga bakahan sa mga silungan, mananalig pa rin ako kay Yahweh. Ako'y magagalak dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Now, tingnan niyo po yung sinabi niya. Wala na po siyang inani sa bukirin. Dahil nga po hindi po namumunga. Namatay na po ang mga tupa at mga baka sa kanilang kulungan. At dahil dito, pwede ho nating sabing naubos na ang lahat ng kanyang kabuhayan. Pero tingnan niyo po, paano mo makukuhang magalak? Kung yung tanging inaasahan mo para ka mag-survive sa buhay na ito ay nawala ng lahat. So sabi niya po dito, magagalak pa rin ako. Bakit po niya nasabi? Sapagkat yan po ang dulot ng presensya ng Diyos sa buhay ni Habakkuk. Kaya napakahalaga mga kapatid, na lagi po tayong nasa presensya ng Panginoon, sapagkat maraming mga bagay na pwedeng dumating sa atin unexpectedly, at kung hindi po tayo nakababad in the presence of God, baka hindi po natin kayanin. Ano sinabi ni James kapag daw tayo dumaranas ng pagsubok? Sa James 1:2, considering it pure joy. Ang sabi rin, tingnan niyo po, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang, mag-isip po tayo. Paano mo magagawa sa sarili mo na magalak kung punong-puno ka ng pagsubok sa buhay? Yung iba nga mga kapatid, dahil nga sa pagsubok, di ba? Hindi na nga makuhang manalangin eh. Hindi na makuhang pumunta sa church. Hindi mo na nga makausap eh. Dahil sa tindi ng pagsubok na kanilang pinagdadaanan. Pero ito po yung sinasabi ko kanina, mga kapatid, na kahit ano ang ating sitwasyon, as long na palaging nariyan po yung presensya ng Panginoon sa buhay natin, hindi po mawawala yung kagalakang ito na dulot po ng presensya ng Diyos. Kaya ito po yung magandang bagay na mapa sa atin. Kung meron po tayong dinidesire na anuman pong bagay, mas i-desire po natin yung pong presence ng Panginoon ay palagi pong nasa sa atin. At paano pa natin mapagtatanggol mga kapatid? Kaya po, sabi niya, magalak kayo. Sa anumang pangyayari sa buhay niyo, magalak kayo, magalak kayo. Now, paano natin ito mapapagtagumpayan? Kung sakaling tayo may mga pagsubok na pinagdadaanan, anong pwedeng gawin ng joy na ito sa buhay natin and even the presence of God? Tingnan niyo po sa Nehemiah. Ang kagalakang dulot niya ay ano? Ay magiging kalakasan ko. Kita nyo? Iyan po ang magsusustain sa atin. Yung kagalakan ng joy. Yung kagalakan ng joy. Yung kagalakan ng Diyos. Yung joy na ito na binabanggit, the joy of the Lord is my strength. Kaya malalagpasan po natin, mga kapatid. Lahat naman tayo somehow, sa buhay na ito, meron tayong kanya-kanyang pinagdadaanan. Agree? Yes. Pero paano tayo, paano may susustain ito? At yan po ang dahilan. Kaya po tayo minsan pumaparito, di ba? Sapagkat kahit po sa isang linggo na pinagdaanan po natin, kahit man lang sa isang oras at sandali, maranasan natin yung kagalakan sa presensya ng ating pong Diyos. Amen ba mga kapatid? At alam niyo ho ba kung bakit sinabi po ni David, kung bakit po sinabi sa salita ng Diyos na si David is a man after God's own heart? After God's own heart?
Alam niyo ba kung bakit sinabi? Dahil po sa kanyang puso, sa kanyang dinidesire. At gusto ko itong pansinin natin. Ayoko kasing iwanan ito. Pero kaya pala sinabi ng salita ng Diyos na si David nga ay malapit sa puso ng ating Panginoon. Ito po ang mga dahilan. Sa awit 84, ang nakalagay po doon ito. Kahit isang araw lamang gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Kahit isang araw lang. Kita niyo? Saan niya gusto na naroroon? Sa tahanan ng Diyos. Why? Because alam niya na sa tahanan ng Diyos na doon niya natatagpuan ang presensya ng Diyos. Ano po yung kasunod? Awit 63, verse 1. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong, nakita niyo po, na lagi kong hinahanap. Na parang kapag hindi po niya natagpuan, yung presensyang ito ng Diyos, parang hindi po siya kontento sa buhay. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw, yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa sanktuaryo, sa lugar na dakong banal, ikay rooy mamasdan ko sa likas mong karanghalan. Nakita niyo po? Ikinumpara niya ang sarili niya parang uhaw sa tubig. Na ang tangi lamang ikaw makakasatisfy sa akin ay walang iba kundi ikaw aking Diyos. Yung presensya mo sa buhay ko. Ganon po dapat ang atin pong pananaw, mga kapatid. Lahat nga po tayo, as I have said, meron tayong mga needs. Meron tayong mga hinahanap sa buhay. At minsan hindi naman natin matagpuan kung saan lang. Pero ang pwede lang pong makapagbigay sa atin ng satisfaction ay walang iba kundi nga po ang presensya po ng ating Diyos. O eto pa, tingnan niyo po. Isang bagay lamang, kanina, isang araw. Isang bagay lamang ang aking mithiin. Isang bagay itong kay Yahweh hinihiling. Ang ako'y lumagi saan? Sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko at yung patnubay niya ay mata mo. Tingnan niyo po yung laman ng kanyang puso. Wala po siyang ibang nasa isip kundi alin? Yung presensya ng Diyos. Yung tahanan ng Diyos. Na kung saan doon po niya nakakatagpo at minimit ang atin pong Diyos. Awit 23, verse 6, tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at templo. Buti po si David gusto lagi pong nasa templo kasama ang Diyos. Samantalang po yung ibang Kristiyano, kayang-kaya na wala ang presensya ng Diyos. Bagamat alam naman natin mga kapatid, listen, na He is omnipresence. Pero meron po siyang templo na kung saan doon tayo nagpupunta. Dahil alam natin dito, lagi natin siyang makakasama ayon sa ipinangako po niya. At dito po siya natin sama-samang pinupuri at sinasamba. Tama po ba? Ngayon pwedeng sabihin ng iba, pwede naman akong magpuri at sumamba kahit saang lugar. Tama ka. Pwede naman, di ba? Pero kung ganito raw po ang dahilan nating lahat, bakit pa po tayo nagpatayo? Pwede naman pala tayong magpuring kanya-kanya. At kahit nasaan tayong lugar. So hindi ngayon mangyayari yung pong nakasulat sa Hebrew 10:25, huwag niyong kaligtaan ng pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin niyo ang loob ng isa't isa, yamang malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Mawawala na po yun. Bakit? Sapagkat hindi na po natin kailangan palang magtipon. Hindi natin kailangan pumunta sa templo ng Diyos.
Tama po ba? Kung iyon ang ikakatuwiran po ng iba, na hindi naman ako kailangan naroon sa church, naroon sa templo na sinasabi natin kung saan tayo nagtitipon, kahit nasaan ako, yes, pwede yon. Pero kapag nag-iisa ka, sisiguraduhin ko sa iyo, para daw po itong uling, na kung kayo'y magkakasama, yung uling magkakasama, kapag ito ay may baga, nagpapalakasan sila ng init. Pero kapag inihiwalay mo ang isang piraso, tingnan mo, nagliliyab pa yung marami, ikaw, malamig na. Bakit? Walang nagpapalakas sa iyo. At yun yung purpose kung bakit po tayo ginagada ng Panginoon sa isang lugar, para daw po tayo ay magpalakasan. Let us encourage one another. And not only that, mga kapatid, sapagkat dito po sa 116, nakasulat naman, di ba? Tama ba? Nakasulat? 116, awit? Nandiyan ba sa screen nyo? Ayan. Kapag nagsama-sama ang lahat ng inyong hirang sa templo sa Jerusalem, ito tinutukoy noon sa kanila, ay doon ko ibibigay ang anumang pangako kong sa'yo'y binitiwan. Saan daw ibibigay? Kita niyo? May lugar po kasi na pinipili ang Diyos. Na wag niyo po akong imamali. At baka nga sabihin ninyo, wala pala ang Diyos kung saan. No, nandoon ang Panginoon. Pero iba ho kasi ang nangyayari kapag tayo ay magkakasama na wala tayong ginagawa kundi sa isang layunin, yung pinupuri natin at sinasamba natin ang Diyos. Mas marami po tayong pwedeng maranasan sa ganitong setting kaysa dun sa nag-iisa po tayo sa atin pong bahay. Amen po ba? Now, so in His presence, there is fullness of joy. Kailangan po, sa bawat bagay na ginagawa natin, lagi niyong lakipan ng kagalakan. Sapagkat anumang bagay na ginagawa natin na napipilitan ka lang at wala po rin yung joy, wala rin pong bearing yung bagay na ginagawa po natin. Wala rin po yung meaning. Kailangan, mga kapatid, anuman yung circumstance ng buhay, anuman yung pwede nating pinagdadaanan, wag na wag mawawala yung joy na ito, sapagkat ang Diyos ang nagbigay nito sa iyo. The joy of the Lord is my strength. At kung nasaan ang presence ng Lord, mayroong kagalakan. Amen? Kaya kapag nakita nyo ang kapatid nyo na hindi makuhang magalak, yung talagang buong buhay niya ay nakasimangot, wala ho ang presence ng Diyos. Anong presence na nasa kanya? Sino ho ba ang laging nakasimangot? Sino ang laging malungkot? Sino gumagawa nun? Sapagkat ang taong nakasimangot, ang taong malungkot, later on, mag-iisip na po yan na dahil iniisip niya na ang buhay niya wala nang kwenta. Puro na lang lungkot ang buhay. Amen? Rejoice always, and again I say, at masarap mabuhay ng masaya. Sabihin mo nga sa katabi mo, masaya ka ba? Alam niyo, pwede rin naman tayong magkubli dun eh. Pwedeng tumatawa ako sa harap mo, pero umiiyak ang kalooban ko. Pwede tayong magtago ron. Pero ang hindi natin pwedeng dayain, yung sinasabi ko nga sa inyo, na kapag lagi tayo na nasa presence ng Panginoon, undeniable yun. Laging makikita yung manifestation ng glory ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya nakikita niya, sis, iba aura mo ngayon Diba? Kasi ganito po yan eh. Kung saan ka nagbababad, ikaw yun.
Ikaw yun. Tingnan niyo ito. Kung sa telenovela ka nagbababad, tingnan mo buhay mo, puno-puno ng nobela. Kung sa Netflix ka nagbababad, o tingnan mo mukha mo, mukhang Netflix na. Tama po? Tama po? Kung saan ka nagbababad, sinasample natin dito yan eh. Subukan mong pumasok sa kulungan ng baboy. Sandali lang, sandali lang. Lumabas ka, tinan mo, amuyin mo sarili mo. Ano amoy? O, bakit amoy baboy ka? Saan ka galing? Kaya iba yung galing ka saan? Sa closet mo, sa prayer room mo, ha? Kung saan nakipagniig ka sa Panginoon. Tingnan mo, paglabas mo ron, tingnan mo aura mo. Tingnan mo aura mo. Kaibang kaiba. Parang buong buo ang lahat sa iyo. Parang laging merong panibagong pag-asa na kakaharapin ka. Bakit? Sapagkat merong pong ibinigay na pangungusap sa iyo ang Diyos habang siya'y kausap mo at naglalagay siya ng joy sa puso mo. No matter what. Assurance po yon na sinasabi ng Diyos, lagi akong nariyan para sa iyo. Kaya may joy ka. Kaya handa kang harapin ngayon kung ano man yung pwede mong harapin at dumating sa buhay mo. Nakahanda ka ron. At masaya ka na kinakaharap yun. Bakit? Kasi binigyan ka ng strength ng Lord eh. Doon ang gagaling yun. Kaya kung saan tayo nagbababad, nagiging tayo yun. At kayo po makasasagot nun. Saan po tayo madalas nagbababad? Amen? Kaya maya't maya may dumarating sa bahay. Akala mo bisita, akala mo may pasalubong. O pagpunta mo, magugulat ka. Ay, Lazada, Shopee. Yung pala, wala kang ginawa kundi doon sa order na order. Nakakita ka ng maganda. Place order. Ay, may manap sa'yo. Sino? Online. Ano yung Shopee? Bakit? Doon tayo nagbababad eh. Diba? Saan? Sa Facebook. Hindi ko sinasabing masama ang mag-Facebook. Lalo na't kung ang pinapanood nyo hindi ba pinipindot nyo Elion Christian Ministry, di ba? Makakapanood kayo ng mga hanggang ngayon nga, hindi naman lahat nag-subscribe eh. Tinitingnan ko eh. Alam mo, kung matitrace ko lang kung sino yung mga kapatiran natin na nag-subscribe at yung mga sa hindi nag-subscribe, personalin ko, pupuntahan ko sa bahay. Di ba? Hinahayaan nyo yung bishop ninyo na parang kawawa. Naghihintay ng dugdag ng dagdag na Nasa YouTube na po tayo, mga kapatid. Amen. Hanggang YouTube na lang. At kung manunood kayo ng YouTube, wag naman puro si Rapi Tulpo. Panuorin nyo naman si Bishop June. Tapos i-share ninyo. Amen. Makukuha nyo pa rin ang presence ng Diyos. Amen? Amen? Ako na nga yung nagsasalita eh. Ako na nga yung nakikita kong naririnig ko eh. Nakikinig pa rin ako eh. Bakit? Wala nakikinig sa inyo, di ako makinig. At hindi ako nagsasawa, amen? Sarili ko yun eh. Kapag naman pinagsawaan ko sarili ko, sino? Di ba mga kapatid? Oo. Pero nakakasawa rin. Siyempre, maya nakikita mo, ikaw. Pangalawa, in His presence, there is healing and deliverance. Kaya kailangan mangyari ito eh. Kaya napaka-imposible mga kapatid, na kung narito talaga ang presence ng Panginoon, hindi ho pwede na hindi tayo maka-experience ng mga ganitong bagay. Even healing or deliverance. Tingnan natin.
Ano sabi niyan? May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubang nahihirapan. Maraming magagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumala. Narinig siya ng ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niya magaling na siya. Yung verse 30, naramdaman din ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Both of them. May naramdaman po yung babae at may naramdaman din po sino? Si Jesus. So meaning, yung pong dinesire ng babae na Lord, mahawakan ko lang, makadikit lang ako sa presence mo, gagaling ako. At nangyari po yung bagay na kanyang inaasam. Amen. Damang-dama niya na gumaling ang kanyang karamdaman. O ano pong nagawa ng presence ng Lord sa kanya? Kasi nakita nyo, marami po, kaya nagtanong ang Panginoon, listen, marami pong kasama ang Panginoon that moment. At ang lahat po makibabasa nyo, mostly, lahat ng sumusunod sa Panginoon, may mga sakit at may mga karamdaman. Kaya kapag binasa nyo po ang salita ng Panginoon, ito makikita nyo at mababasa nyo. Lahat ng dinala sa Panginoon na may sakit, lahat sila ay pinagaling. Mini-minister po ito ng atin pong Panginoon. Amen. That moment, alam niyo ba kung ano nangyari? Siya lang ang naka-experience ng presence ng Lord. Bakit ko nasabi? Nung tanungin ng Panginoon, sino ang humipo sa akin? Ang sagot ng mga alagad, eto, Lord, napakaraming tao. Napakaraming nakahawak sa iyo. Pero wala silang naramdaman. Neither walang naramdaman ng Diyos sa hawak ng iba. Pero merong isang babae na nag-desire na kahit sa mahirap na kalagayan, sapagkat nung maabot niya si Jesus, siya po'y gumagapang. At hindi po dapat siya naroroon sa lugar na yon sapagkat meron po siyang issue. Alam niyo issue? Bawal po kasi sa batas ng Israel na kapag ang isang babae dinudugo, kailangan po siyang i-isolate. Tinuturing siyang marumi. Pero hindi po niya tiningnan yon. Sapagkat matindi ang kanyang desire. Lord, mahawakan ko lang at narinig niya yon mula sa mga tao ang tungkol kay Jesus na nagpapagaling. Pero maraming kasama si Jesus that day na wala hong naranasan mula kay Jesus. Why? Sumusunod lang sila kay Jesus for something. Kaya may sinabi rito ang Panginoon, kaya kayo sumusunod sa akin dahil kayo'y nakakain. At hindi dahil gusto nyo yung presensya ko. Mga kapatid, do we have the same desire? Tulad po ng babaeng ito, na kahit na ganun ang sitwasyon niya, sabi niya, hindi ako papayag. At hindi po siya nabigo. Kita niyo? Hindi lang siya ang nakaramdam na may nangyari sa kanya, mismong ang Panginoon may naramdaman. Kaya ito po yung prayer natin. Lord, please, gusto ko pong maranasan yung pong presensya niyo. Nagtanong ang Diyos, pabalik sa iyo. Ako, nararamdaman mo. Pero parang ikaw, hindi ko maramdaman. At bakit hindi kita nararamdaman? Kasi ang totoo, narito ka pero ang layo ng loob mo.
ang layo ng puso mo. Narito ang katawan mo, pero tingnan mo ang kondisyon ng puso mo. Dahil kung ako'y totoong malapit sa iyo, the only way na maramdaman mo ako, if I am too close to you. Pero kung ako ay malayo sa iyo, kahit ano gawin mo, hindi mo ko mararamdaman. Kaya tingnan niyo po yung iba, masyadong malapit sa Panginoon. Konting-konti lang nakikita ninyo, damang-dama niya ang presence ng Lord. Hindi niya makontain at makikita niyong bumabaksak na lang ang luha sa kanyang mga mata. Why? Tears of joy. Bakit siya umiyak? Dahil hindi siya nabigo sa kanyang hinahangad. Yun po dapat. Hindi naman po indikasyon na dahil umiyak ka ay naramdaman mo presence ng Lord. Baka merong gumanon sa iyo, di siyempre maiiyak ka. May nanakit sa iyo sa likod. Kapatid, di ba? Ay, ba't ka umiiyak? Daman-dama ko. Alin? Yung suntok niya. Hindi pala yung presence ng Lord. Di ba? Iba po yun, kapatid. Hindi yun ang parameter. Na dahil parang you emotionally kang talagang parang natalaka ng emosyon, parang yun ang presensya. Daman-dama ko ang presence ng Lord. Hindi yun. Makikita't makikita yan sa'yo. Na kahit hindi ka kumikibo, pero meron pong nangyayari from within sa puso mo. At yun po yung presence ng Lord. O ito po yung nangyari sa babae. So kaya po there is healing in the presence of God. Tingnan naman natin po yung inaalihan. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng Seno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay naalihan ng masamang espiritu. At sa libingan siya naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal kahit tanikala ang gamitin. Araw-gabi ay nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabululan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa ay natanawanan niya si Jesus. Siya ay patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumisigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasan Diyos. Now, alam na po natin the rest of the story. Tama po? Okay. So, shortcut na po ako rito. Okay. Sa madaling sabi, mga kapatid, ang lalaki pong ito ay nakalaya. Pinalaya po siya ng ating pong Panginoong Yesus. Hindi po siya natiis ng ating Panginoon na hindi po tulungan. Meaning, kung nasaan po ang ating Panginoon, there is also a deliverance. Nakalaya po ang lalaki sa ilalim ng kapangyarihan po ng demonyo. Ano po ibig kong sabihin, mga kapatid? Kung nararanasan po natin ang presence ng Diyos, hindi po pwedeng hindi tayo makalaya sa anumang bagay na umaalipin sa atin. Tandaan po natin yan, mga kapatid. At kung hindi tayo nakakalaya, magtanong po tayo kung bakit. Baka narito lang nga tayo, pero ang presensya ng Diyos ay napakalayo sa buhay natin o sa buhay mo. Hindi ho pwede na narito ang presence ng Panginoon. At kung meron pong umaalipin po sa atin hanggang ngayon, hindi ho niya tayo matitiis na gano'n ang ating sitwasyon. At ang pwede lang pong mag-break loose sa bawat isa po sa atin ay walang iba kundi po yung presence ng Lord. At kaya nga po tayo pumaparito sa Panginoon sapagkat kailangan po natin ng tulong. Lord, I need your help. Hindi ko kaya ito sa sarili ko. Hindi ko kayang mapagtagumpayan ang bagay na ito. Kaya naman ako'y lumalapit siya sapagkat alam kong ikaw lang ang pwedeng makatulong sa kondisyon ko. And if you are willing, mga kapatid, to be set free, ano sabi ng Panginoon? Tingnan niyo po sa John. Kapag kayo pinalaya ng anak, tunay nga kayong, if the Son has set us free, we are free indeed. At yun po yung purpose ng Panginoon. Even in Luke chapter 4, pag binasa po ninyo verse 18, to set the captives free. Yun po yung purpose ng Panginoon para palayain daw ang mga sinisikil. Palayain yung mga inaalipin. At kung saan man po tayo, area ng buhay po natin, na parang hindi po tayo makaalis. Kapatid, kailangan natin ng tulong. And you need the presence of God in order for you to be set free dun po sa iyong kondisyon na yun.
Pero kailangan po, hindi po pwede na magtatagal po tayo sa ganong kalagayan. Mawawalan po ng saysay yung pong paglapit natin sa Panginoon at alam natin na ang Panginoon ay may kakayahan na palayain tayo kung saan man tayo nakatali o parang hindi tayo makalaya. Andun yung willingness ng Diyos. Pero ang tanong ko, andun din ba yung willingness mo? O baka nag-i-enjoy ka pa doon sa bagay na nangyayari sa'yo at hindi ka pa handa na lumaya doon sa pagkakaalipin mo. So, kailangan po mga kapatid. Amen. So, in His presence, there is what? Okay. And ito po yung pangatlong puntos natin. In His presence, there is conviction. Lucas, pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya, Sakeo, bumaba ka agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap sino? Verse 7. Sabi ron, verse 7 na po yan. Lahat na nakakita ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Verse 8. Tumayo si Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako ay may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isasauli ko sa kanya. Tanong, may binanggit ba ang Panginoong Hesus kay Sakeo patungkol sa bagay na yon? Wala. Binigyan po ba siya ni Jesus ng instruction kung ano dapat niyang gawin? Hindi po. Now, bakit po niya yung ginawa? Bakit po all of a sudden ay bigla siyang tumayo at nagsalita, Lord, kung meron akong nadaya. Nagpunta rin si Jesus to be with Him. Pero hindi po niya sinabi, kaya ako naparito, gusto ko ganito. Walang ganun eh. Pero tingnan niyo po kung ano ang pwedeng gawin ng presence ng Lord. Nung makarating ang presence ng Lord sa bahay ni Sakeo, all of a sudden, bigla po niyang nireveal kung ano ang meron siya. At sinabi niya rito, mga kapatid, Lord, gagawin ko ito. Iyon ang tawag ng conviction. Nakita niyo mga kapatid? Sa oras na ikaw ay makumbik ng banal na Espiritu, hindi po pwedeng wala kang hakbang na gagawin. Automatic po yan sa tao na sa oras na siya ay makumbik, meron po agad siyang desisyon. 3 bagay ang pwedeng mangyari sa conviction. 3 bagay mga kapatid. Una, yung nakumbik ka, tulad ni Sakeo, agad po siyang tumugon. Nakumbik, tumugon. Pangalawa, yung nakumbik ka, pero hindi ka kumilos. Hindi ka tumugon dun sa iyong konbiksyon. Pangatlo, yung wala kang konbiksyon, kaya wala kang ginagawang move. Nakuha nyo? Kapag dumating sa iyo yung konbiksyon ng banal na Espiritu, ibig sabihin, inihintay ng Panginoon yung pagtugon mo. At kung patitigasan po natin ito, okay din. Dahil may nangyari din dito. O, tingnan nyo, pakikita ko sa inyo. Nangyari, na-convict, pero hindi ho nag-move. Tingnan nyo. Makaraan ng ilang araw, dumating si Felix. Ang asawa niyang sino? Si Drusilla, na isang Hudya. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan tungkol sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ngunit nung magpatuloy sa pagsasalita si Pablo tungkol saan? Pagiging matuwid, pagsupil sa sarili, at sa paghuhukom na darating, ano nangyari kay Felix? Wow! Sabi niya, tindi nito, nangilabot. So hindi naman pwedeng nangilabot siya na walang konbiksyon sa kanyang loob. At dahil doon, ano sinabi niya kay Pablo?
Makakaalis ka na, ipatatawag uli kita kung may panahon ako. Hindi na niya hinayaang magsalita pa ng ng husto si Pablo. Bakit? Hindi na niya kinakaya. Ito matindi. May conviction na, pero walang move na ginawa out of his conviction. Imposible yun. Iyan ang pwedeng gawin ng presence ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At sisiguraduhin ko sa inyo, hindi pwedeng ang salita ng Panginoon ay naririnig natin na hindi ika-accomplish nito yung purpose niya kung kanino niya ito ipinadadala. At kung ito po ay para sa iyo, para sa akin, at na-convict po tayo, huwag niyong lalabanan yung conviction na yon, dahil yon ang magtutuwid sa buhay mo. Amen? Kaya lang, marami pong lumalaban sa conviction na yan. Dahil hindi kaya ng kanilang loob na sumunod. Meron kang pananagutan dyan. Dahil ilang beses nang nangusap ang Diyos sa iyo. At palagi kang nakukonvict, pero wala kang hakbang na ginagawa, bunga ng konviksyon na nangyari sa iyong kalooban. And here's my conclusion. Huwag po tayong pumayag na sa lahat ng ating ginagawa na wala po roon ang presensya ng Diyos. And the only way na hindi po natin makasama ang Diyos ay kung gumagawa po tayo ng hindi nakalulugod sa Kanya, na nakikita po niya sa buhay po natin. Church, pilitin po natin na tayo ay makapamuhay na laging nariyan ang presensya ng Diyos. Dahil yung presence po na yan will make a difference in our lives. Yan lang pong presensya na ito ang pwedeng gumawa ng malaking pagbabago sa buhay mo. At kung wala ka pang nakikitang matinding pagbabago na nagaganap sa buhay mo, hinihintay po ito ng Diyos dahil meron siyang bagay na gustong ituro sa iyo. Pero kailangan munang mangyari yung layunin niya bago po niya gawin kung ano man yung ipinapangako po niya. Amen, mga kapatid? Kaya ang sabi ng salita ng Panginoon, read in Hebrew, today, if you hear my voice, do not harden your heart. Pag narinig nyo ngayon ang tinig ko, wag maging matigas ang inyong ulo, wag maging matigas ang inyong puso. Bakit? Kasi kayo rin ang magsasuffer sa narinig po ninyo. Kaya ito sinabi sa atin ng ating Panginoon. So mga kapatid, in His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is a miracle and deliverance. In His presence, there is conviction. At kung nandyan ang presence ng Panginoon, itong binanggit ko sa inyo, hindi po pwedeng hindi maganap at mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. I-desire po natin, mga kapatid, every time na pupunta tayo sa church, every time na tayo po ay dudulog sa Panginoon in prayer, ang lagi po ninyong unahin at i-desire, huwag muna kayong magsisimula, not unless meron na po kayong assurance na yung presence ng Panginoon ay nandun na kasama po ninyo. Kaya yung iba, tinan nyo, bago pa manalangin, umaawit ng papuri. Bakit? Sapagkat ang pag-awit ay invitation sa presence ng Panginoon. Lord, I'm here already. I need your presence. At ayoko magsimula kung hindi ko kayo kasama. Amen? Desire po natin, mga kapatid, huwag kayong pumayag na pupunta kayo sa church at uuwi kayo the same, na wala hong transformation o naganap na manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. Meron at meron po siyang gagawin. Depende yan sa vessel ng naghihintay sa Kanya kung ano yung hinihiling mo sa atin pong Diyos. Kung saan man po kayo nakatayo ngayon, kilala nyo ang sarili nyo, kilala kayo ng Diyos. Kung meron po tayong dapat na i-settle, na issue sa atin pong Panginoon, ito na po yung time na pwede po natin kausapin ang Panginoon. Gaano ba kahalaga sa iyo ang Diyos? Gaano kahalaga sa iyo ang presensya ng Diyos? Hilingin po natin sa Panginoon, buhay ang salita niya. Kung meron man po sa ating sinasabi ang Diyos, hilingin din natin, Lord, hindi ko po ito kaya on my own, pero tulungan po ninyo ako. Pero dahil nangusap po kayo,
Dahil kayo ang nagsabi nito, naniniwala naman ako, Panginoon, na hindi mo kami pababayaan. Lagi kang nandyan para po sa amin. At lahat ng sinasabi mo para sa kabutihan po namin. Wala kang plano sa amin na para mapariwara kami, para mapahama kami. Lahat ng mga sinasabi mo ay para po sa aming ikabubuti. Dahil gusto mo, Panginoon, makalaya kami sa mga bagay na alam mo na hindi ito nararapat sa buhay po namin. Lord, nagpapakumbaba kaming lahat sa iyo. Lahat po kami alipin sa maraming bagay. Meron pa rin kaming mga kahinaan hanggang ngayon ay hindi po namin ma-overcome. Hindi namin po mapagtagumpayan. Salamat sa paalala mo mula sa salita mo. Salamat sapagkat ito yung pong nagbibigay sa amin ng unawa sa mga bagay na dapat naming malaman mula po sa inyo, maging sa kalagayan po ng bawat isa po sa amin. Bigyan mo kami ng kakayahan na tumugon sa iyong panawagan. Kung meron pong dapat na iayos, tulungan mo kami na ito'y maiayos. Kung meron dapat na baguhin, abutin mo kami, Panginoon, para ito'y amin pong mabago. Tulungan mo kami, Panginoon. Yan po yung prayer po namin sa inyo. Huwag mong hayaan na abutan mo kami na nandun pa rin sa isang sitwasyon na hindi po namin, Panginoon, napagtagumpayan. Kaya Lord, dumating nawa yung araw, ayon sa sinabit pinangako mo, na kami palalayain mo mula sa mga pagkaaliping ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo hinahayaan kahit masakit man sa amin pong mga kalooban. Mahirap man para po sa amin na agad ay bitawan at talikuran. Dahil hindi naman po ganun kadali na ngayon ay sabihin na namin ayaw na namin. Alam po namin may proseso ito. At doon sa proseso na ito, Panginoon, doon mo po kami, Panginoon, itaguyod. Doon mo po kami samahan para hindi po kami magkamali sa desisyon na gagawin po namin para sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, sa presensya mo, meron kaming kagalakan. Sa presensya mo, meron po kaming kagalingan at meron din kaming kalayaan. At higit sa lahat, Lord, sa presensya mo, meron po kayong Panginoong pangungusap na nagkukumbik sa amin sa mga bagay na dapat po namin gawin bilang pagsunod namin sa iyong kalooban. Kaya Lord, sa iyong mga kamay namin i-entrust ang itong bagay. Ikaw ang masunod, ikaw ang maghari, sapagkat ikaw ang aming Diyos. Muli, sa iyo papuri, sa iyo parangal, sa iyo ang pagluwalhati. Ito po amin samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Diyos.